Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa Health Check Plus DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at website. Patuloy po ang ating serye ng mga usaping pangkalusugan ng mga kababaihan ngayong National Women's Month. Opo, may mga sakit o kondisyong medikal na masasabi nating dobleng ingat nating babantayan para kina ate, nanay, tita at lalong-lalo na si Lola. Kasama po natin ngayong araw si Dr. Alan Michael T. Brabante. Si Doc Alan ay isang orthopedic surgeon sa Philippine Orthopedic Center at siya po ay nagtapos ng kanyang medisina sa University of Santo Tomas. Nagtapos siya ng kanyang orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center. Si Doc Alan ay isa ring trauma surgeon at eksperto siya sa hip and knee replacement surgery at miyembro ng Philippine Orthopedic Center Osteoporosis Clinic. Maraming salamat po Doc Alan at nabigyan niyo kami ngayon ng panahon para pag-usapan ang osteoporosis. Alamin kung bakit mas prone ang kababaihan sa sakit na ito. Magandang araw sa lahat. Salamat po Teacher Ellie at naimbitahan niyo ako magsalita. Ayan, so simulan na po natin ang pagkakwentuhan, Doc Alan. Ano po ba ang osteoporosis? At bakit nga po ba mas likely to get osteoporosis kaming mga babae versus mga kalalakihan po? Okay. Ang osteoporosis ay ang pagrupok ng ating buto. Ang buto hindi tulad ng mga buhok natin na humahaba lang at ginugupit natin. Ang buto natin ay patuloy na nag-grow. Hindi man siya lumalaki or humahaba palalo after a certain age, pero patuloy pa rin na bumubuo ang katawan natin ng bagong buto at kumakain pa rin. Meron kasi po tayong dalawang types ng cells sa buto, yung gumagawa ng buto at yung kumakain or more specifically yung humuhulma ng buto natin. Ang buto ng isang office worker ay definitely magkaiba pag nakita rin natin ang buto ng isang manggagawang nagbubuhat ng mabibigat na bagay. So dahil dun sa dalawang uri ng cell sa ating buto, ang osteoblast o yung gumagawa ng buto, siya po ay naapektuhan ng lalo na sa kababaihan, ang levels ng estrogen. Pag nag-menopause ang kababaihan, bumababa ang estrogen, yung bone-forming cells nila ay bumababa. Kaya po, mas apektado ang mga babae sa pagrupok ng buto sa osteoporosis kumpara sa mga kalalakihan. Yun po pala yung Doc Alan, no? May connection po pala sa estrogen levels ng isang kababaihan. Sinasabi din pong silent killer daw ang osteoporosis. Bakit nga po ba ganito ang turing sa osteoporosis, Doc Alan? So ang osteoporosis ay silent killer. Ibig sabihin halos konti o walang simptomas ang osteoporosis hanggat maranasan mo na lang siya. Paano natin nararanasan to? Bigla ang pagkabali ng paa. Pag natatapilok tayo, yun mga sinyalis ng osteoporosis o yung dahan-dahang pagbaba ng tangkad ng mga kababaihan, lalo na yung elderly women, napapansin natin na kumukuba o bumababa yung height nila. So, hindi tulad ng mga high blood, diabetes, meron silang nararamdaman na hindi pangit yung pakiramdam. Sa mga diabetes, parang may pamamanhid na mga kamay at paa. Sa osteoporosis, nangyayari na lang na nababalian sila at huli na para agapan na hindi sana sila mabalian. Yun po pala, no, wala masyadong senyales o sintomas, parang biglaan na lang po itong nadadiagnose kapag malala na, ganun po ba yun, Doc? Usually po nadadiagnose lang natin pag nababalian na sila. Tulad ng pag tayo naman po natatapilok tayo sa pang-araw-araw natin pero nakaka-sprain lang tayo. For women na may osteoporosis, pag natapilok sila, minsan di na sila nakakalakad. Pag nagpunta ng ospital, makikita lang na meron na po palang crack sa paa nila sa medyo simpleng tapilok lamang. Yun po pala yun. Nabanggit po ninyo kanina na yung estrogen levels, lalong-lalo na po kung menopause ng isang babae ay bumababa din. Dahil po walang senyales at sintomas ang osteoporosis, meron po bang tamang panahon o edad
para po magpatingin na ng kanilang mga buto ang ating mga kababaihan? Usually, ang magandang advice for women on the perimenopausal, kahit hindi pa po full menopause, ay magandang Mm. natitignan na rin po sila, nagpapacheck up sa OB. Ay, Mm. hindi po ako eksperto sa OB, pero I'm sure part ng health check ng babae is to see an obstetrician pag nagme-menopause na, at lalo na kung na after menopause. Kasi meron po silang mga nararamdaman na naaagapan naman po, nabibigyan ng mga gamot. At kasama na rin po doon ang pag-aalaga ng buto natin. May mga Mm. obstetricians na nagsisimula na rin po ng mga gamot for osteoporosis. So ang Mm. magandang panahon pa rin is anytime after menopause for women and anytime above 50 years old for men. Yun yung magandang panahon, either magpatingin kayo sa mga family doctors nyo or sa OB nyo or even sa mga doktor sa orthopedic. Pwede po kayo magpatingin para malaman natin kung prone po ba tayong mabalian for osteoporosis. Doc Alan, very interesting po yun, no? Kasi parang sa nabanggit niyo po kanina, parang dapat parte siya ng ating annual check-up pagka tumungtong na po sa 50 years old or sa menopausal age. Tama po ba? Yes. Parang Screening kasama lang po. naman po ito. Most likely at 50, probably halos wala pa namang masyadong tao ang may osteoporosis. Pero it's part. Mm. Probably around 60 nakikita na po natin yan. Pero even at an earlier age, we can definitely, mayroon po tayong mga nagagawang mga paraan para hopefully ma-delay or ma-prevent natin ang osteoporosis. Ayun. So, napakagandang i-take note po yun, no, ng ating mga kababaihan na isama po yung ating mga buto sa pag-check. Doc Alan, ano naman po yung ginagawang diagnostic test para po malaman kung may osteoporosis ng isang tao? Usually, ang pinaka-economical is just a questionnaire. May questionnaire po tayo to screen for osteoporosis, or kung meron tayong history or nangyari na po sa atin na kunyari sina lola medyo kuba na at pag-x-ray natin sa likod ay hindi na po diretso yung likod nila. Kahit without the questionnaire, alam na natin may osteoporosis sila. Pero usually what we do dito sa Philippine Orthopedic Center, we have a questionnaire, and meron din pong bone density scan na pinapagawa tayo sa mga mas batang, mga usually kababaihan, para lang ma-detect natin ang early osteoporosis. Yun po pala. Napaka galing naman po yan, Doc, na with just questions, saka history, talagang determine na natin kung merong parang at risk na ang isang babae sa osteoporosis. Tulad ng maraming mga sakit natin, screening pa rin. Nabibigyan tayo ng general risk of developing a fracture. And kung mataas na yung risk natin, that's the time nagbibigay tayo ng gamot, nagsusupplement tayo ng dagdag na calcium sa katawan. Okay po. In general, Doc Alan, ano po ba ang mga pangangalaga na dapat gawin ng ating mga kababayan para makaiwas o madali ang onset ng osteoporosis? Para ma-delay ang onset ng osteoporosis, usually healthy living. Ano ba sinasabi natin healthy living? Proper diet, proper exercise. Hindi naman po kailangan na wala tayong kinakain or palagi tayong nasa gym. Even yung everyday na paglalakad, lalo na sa mga elderly, it gives them better muscle strength. It gives them it gives them good balance. Kasi pag nakaupo lang at nakahiga lang palagi, lalo yung mga elderly women natin, nakakasira din po yun sa balance, and it gives mas malaki ang risk nilang madapa, at pag nadadapa sila, dun po sila nababalian. So, proper diet, kahit konting exercise, and being mobile lang. Stop smoking, iwasan ng sedentary lifestyle, at hopefully makaiwas din tayo sa osteoporosis. Yun po pala. Talagang healthy living pa rin po ang advice natin, no? Para makaiwas po dito sa mga conditions such as osteoporosis. Doc Alan, so napag-usapan po natin yung osteoporosis. Maliban po sa osteoporosis, meron pa po bang ibang common health issues na dapat bantayan pagdating po sa ating mga buto? And ano po yung mga signs and symptoms na may problema na po ang ating mga buto? Kadalasan po sa osteoporosis, ang mga nagiging sintomas lang for elderly women is yung gradual po na pagkuba or pagwala ng height. Pero po, for younger women na kumbaga nadudulas lamang, nadulas ka,
nadulas ka sa bahay, napaupo ka at nababalian ka na, these are early signs of osteoporosis even in the younger population as early as mga mid-50s o high 50s. Kasi po, ang osteoporosis ay ang mga fragility fractures na ito ay hindi kadalasan nangyayari sa normal na adult, sa normal na healthy adult. So yung mga maliliit na bale, may nababalian sa kamay, pag nadadapa, lalo na sa mga kababaihan, these are the earlier signs of osteoporosis na hopefully makakita tayo ng magpatingin tayo sa doktor at masimulan tayo ng tamang treatment or gamutan. Yun po pala yun. So, Doc Alan, nabanggit po natin kanina yung mga ways on how to uh, have healthy lifestyle para na rin po sa healthy bones natin. Ano pa po ba yung mga dapat iwasan para lalong maging mas maingat at hindi tayo ma-diagnose ng osteoporosis? Actually, wala naman talagang mga pagkaing nakakalambot ng buto natin. It's really yung kulang na intake natin ng mga masustansyang pagkain, kaya lumalambot po siya. Pero ang iba pa po nating magagawa, kahit na may konting osteoporosis na tayo, ang karamihan nakikita namin ay nadadapa yung mga elderly women natin sa bahay. So, part ng isang healthy check-up natin is papatingin natin kung malabo po ba yung mata nila, madilim, yung fall prevention pa rin po. Madilim po ba sa loob ng bahay? Marami po bang nakakalat na mga bagay sa sahig na pwedeng pagdulutan ng pagkadapa? These are the small things that we can do para we'll make sure na kahit na may osteoporosis yung mga family members natin, may iwasan din natin habang ginagamot natin sila, may iwasan din natin na mahulog sila. So parang safety din po no dun sa environment Yes. na ginagalawan ng ating elderly women na yun. So very important sa ating mga nakikinig at nanonood, dapat po lalong-lalo na kung meron po tayong mga older women sa nakasama sa bahay, no, kailangan tignan natin kung safe yung area ng kanilang ginagalawan. Yan. What about po yung mga wasto o angkap na mga pagkain? Meron pong nagtatanong dito na nanay, meron po bang wasto o angkop ng mga pagkain at supplements para maging mas matibay ang mga buto? Okay. Ang usual po kasi natin, we try to na sinusubukan natin na karamihan ng calcium natin nakukuha natin sa diet. When we say diet, green leafy vegetables, mga meats, dairy products, meron po talagang marami pong calcium dun sa mga yon. About kadalasan po sa mga milk naman po, ang daily requirement natin ng milk for mga elderly is around 700 to 1,200 milligrams. So, just in case mahilig uminom ng gatas si Lola, pwede naman natin siyang painumin. Pero titignan natin kasi tulad nung pag nakakita kayo ng maliit na Tetra Pak ng gatas, mga around 300 lang yun eh. 300 milligrams of calcium lang yun. So kung kailangan natin ng 700, baka dalawat kalahating Tetra Pak ng gatas ang pinapainom natin sa elderly. And minsan, baka hindi na po sila makakain ng masustansyang pagkain at nabubusog na sila sa pag-inom lang natin ng gatas. So, proper diet pa rin kung anong gusto nila, or kung mahina talaga kumain si Lola, pwede naman tayong mag-calcium supplementation. Yung mga capsule ng calcium with vitamin D ay nakakatulong especially for elderly. And meron po karamihan, may mga tao din po na hindi po talaga milk drinker. So, kung papainumin mo siya ng 2 o 3 Tetra Pak ng gatas, probably that's too much for them. So, pwede silang diet, dairy products, green leafy vegetables, and calcium supplementation. Doc Allen, patungkol po sa calcium supplementation, meron po ba kayong recommended dose po sa ating mga usual na older women? Ang calcium natin for older women is around 700 to 1,200 milligrams. At mas maganda kung nakakabili tayo ng calcium yung may kasama ng vitamin D. Or kung nakahiwala yung vitamin D, at least 800 units of vitamin D. Magkasabay na rin po yung kasi usually ang mga Pinoy hindi rin po pala bilad sa araw. So minsan either busy tayo sa work, nasa loob tayo ng opisina, hindi rin tayo masyadong naaarawan. So pwede na rin po tayo mag-start ng vitamin D supplementation. Yun po pala. Doc Alan, ano po ba yung importance? Bakit mas maganda na meron pong kasamang vitamin D kapag po nagsusupplement tayo ng calcium?
Okay, ang vitamin D or yung tinatawag lang sunshine vitamin, it's actually a hormone inside the body. Ang ginagawa nito ay ini-encourage niya yung absorption ng calcium sa sikmura or sa gut natin. So, kung mababa ang vitamin D mo pero masipag ka naman kumakain ng calcium, minsan hindi rin po nahihigop ng katawan natin o na-absorb ng katawan natin yung calcium. So we really need vitamin D para ma-absorb natin yung calcium at mailagay yung calcium na yun sa mga buto natin. Ayan. So, yun po pala yung reason, no, bakit kailangan ng vitamin D at ine-encourage na meron po tayong vitamin D kapag nagka-calcium supplement. Yan. Yes. Doc Alan, napakabilis po ng ating oras sa ating panayam. Huling mensahe niyo po para sa ating mga kababaihan tungkol sa kanilang kalusugan ngayong National Women's Month. Salamat din po. Ang message lang po sa mga kababaihan is stay healthy, healthy lifestyle, and nandiyan po yung ating mga doktor. Every year magpa-check up tayo, isabay lang natin. Alam kong marami rin screening for women for all the different health conditions at nagagawa po yun ng mga doktor natin at very simple lang. We just need to regularly see them kahit annually sa birthday natin or once a year mag-set kayo aside for yourself para lang sa kalusugan nyo. And hopefully, all these small things ma-prevent natin. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat po muli, Dr. Alan Michael T. Brabante. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang expedition physician, founder ng Wilderness Search and Rescue Philippines at Advisory Council member ng International Disaster Response Network. Wellness Tips, susunod na.